sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta na kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Andoy ng Nueva Ecija. 2021 pa lamang ay subscriber niyo na ako. Siya nga pala, nagtatrabaho ako bilang construction worker at kapag hapon ay libangan namin na mga konstro ang pakikinig sa inyong programa, maparadyo man o sa online. At siya nga pala dahil nabanggit na rin naman ang tungkol sa radyo. Tungkol dito ang ikukwento ko sa inyo. Papa Dudut, sisimulan ko ang aking kwento ng 12 anyos pa lamang ako at nakatira sa Abuyo, Pantabangan, Nueva Ecija. Ako yung tipo ng tao na hindi paniwalain sa sinasabi nilang mga kaluluwang hindi matahimik. O sa madaling salita ay mga multo. Pero lahat ng iyon ay magbabago nang dumating ang kapatid ng lola at tetay ko, si Lola Ofelia, sa bahay namin. Dahil walang ibang matutulugan si Lola Ofelia noon ay pinhiga ko na lamang siya sa kama at nagsapin na lamang ako ng banig sa sahig, kaya nasa isang room lamang kami. Si Lola Ofelia po ay palaging nakikinig ng radyo kada gabi bago matulog. Agad kong napansin ang radyo. Halatang may kalumaan na ito dahil gawa pa ito sa kahoy at yung hawakang bakal dito sa ibabaw at mga pihitan nito ay kinakalawang na. Di kuryente din ito. Kaya kapag natutulog kami ay pumepwesto si Lola Ofelia malapit sa saksakan ng kuryente para madali niyang maisaksak ang radyo at magamit. Tungkol naman sa mga pinakikinggan niya sa radyo. Madalas ay AM radio siya tumatambay kung ano-ano ang pinakikinggan niya. Minsan puro sinaunang sound trip. Minsan ay tungkol sa mga herbal medicines at kalusugan. Minsan nakikinig siya ng mga sikat na horror radio drama. Ako naman ay sanay matulog kahit maingay ang radyo ni Lola Ofelia at sa awa naman ng Diyos ay nakakatulog naman ako ng maayos. Pero Papa Dudut, aminin ko na medyo kinikilabutan ako sa radyo ni Lola Ofelia. Ewan ko ba? Nang mga panahong yun ay hindi ko magawang hawakan kasi ang lamig nito at kinikilabutan ako na para bang merong kababalaghang nasa loob ng radyong yon. Samantala sa ikatlong gabi na kasama ko si Lola Ofelia, nauna siyang matulog sa akin. Dahil nagbabasa pa nga ako. Hindi ako makanood noon kasi naka-on ang radyo. Pero nang dumating na yung horror na radio drama ay hindi ko maiwasang matakot dahil nagkataon na ang topic noon ay tungkol sa radyo ni Selma na pag-aari daw ng patay. Sa takot ay nagtalukbong na lamang ako ng kumot dahil ang eksena, yung bidang si Selma ay hinahabol daw ng multo na galing sa sinumpang radyo at nagkulong ang bida sa ilalim ng kanyang kama. Pero mamayang kaunti, bigla na lamang hinila daw ng multo ang paa niya kaya nagsisigaw daw sa takot si Selma. Ganon yung eksena sa radio drama na yon. Buti na lamang at 30 minutes lang umere ang radio drama at ang pumalit na programa ay puro sound trip na ng mga sinaunang kanta. Pasado 12:00 na ng madaling araw na ako nakatulog. Sobrang babaw lang ng tulog ko dahil rinig ko pa rin ang tunog ng radio sa isipan ko. Maya-maya lang ay bigla na lamang akong nagising. Sa mga gumagamit ng radio, you know naman na may time check noon kaya pagkamulat ko ng mata ko, nadinig ko na time check 3:15. Brought to you by may ganun pa yon.
Then kukunin ko dapat yung libro ko noon. Pero nang kakapain ko pa lamang ay biglang may mainit na palad na humawak sa bato ko. Hindi ako gumalaw noon dahil nag-sink in kaagad sa isipan ko na wala akong ibang katabi. At imposibleng si Lola ang hahawak sa akin ng sobrang init na palad. Parang pinakulong tubig yung init ng haplos noon. Sa takot ko, Papa Dudut, ay hindi na ako gumalaw at nagdasal kahit sobrang sakit ng nakakapit sa akin. Makalipas ang ilang minuto nawala siya at sobrang thankful ako noon until lumipat yung init sa likuran ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon pero dinasalang ko na lamang din kagaya ng una. Nung nawala na yung nakahaplo sa likuran ko ay agad kong tinanggal ang talukbong ko sa kumot. After kong tanggalin ay napamura ako ng may lumabas na lalaki sa pintuan. Hindi ko alam kung paano niya nabuksan yon at mas lalong walang ganong katangkad na nakatira sa amin. Halos napayak ako sa takot noon hanggang sa makatulog ulit ako. Pagkagising ko ay kinuwento ko lahat kay Lola at Lola Ofelia yung nangyari. At doon nagsabi siya sa akin ng akala ko hindi mo siya naramdaman. Doon ay nagulat yung buong pagkatao ko at nagtanong kung ano ang nangyari at sino yon, pero walang sinagot na kahit na ano si Lola Ofelia kung kaya't hindi na ako nagtanong pang muli. Lumipas sa mga taon, sa amin na namatay si Lola Ofelia. Iniwan niya ang mga mahalagang gamit niya sa amin pero yung radyo, alam ko Papa Dudut ay isinama yon sa loob ng kabaong niya. Kaya nga nawala na yung nakakatakot na pakiramdam doon sa bahay namin. May radyo naman kaming bago na binili ni Mama at yon ang pinakikinggan namin. Pero noong time na bumagyo at walang kuryente at nagkataong nasira ang radio ni Mama noon. Noong time na yon ay kailangan namin ng radyo para malaman ang updates tungkol sa bagyo. Hanggang sa nakita ni Mama ang radyo ni Lola Ofelia. Nagulat pa nga ako kasi bakit nasa bahay namin yon. Ma, ang alam ko po, sinama ang radyong yan sa loob ng kabaong ni Lola Ofelia. Bakit nandito yan? Tanong ko sa aking ina. Hindi ko alam kung isinama ba ito ng mga tiyahin at tiyuhin mo. Yun lang ang sagot ni Mama sa akin. Pero ma, kitang-kita ko po na nilagay yung radyo sa tabi ng bangkay ni Lola Ofelia bago ipasok ang kabaong niya sa nicho. Git ko. Sa puntong yon Papa Dudut ay kinabahan na talaga ako. Hindi ko may paliwanag ang takot na nararamdaman ko ng sandaling yon. Samantala ay tinanong ko sina Papa at mga kapatid ko kung nakita ba nilang nilagay ang radyo sa kabaong ni Lola Ofelia pero hindi raw nila nakita o napansin. Kaya ako na lang ang mag-isang naguguluhan noon. Bukod pa ron Papa Dudut ay nagulat din ako dahil pwede pala itong battery operated. Ang buong akala ko noon ay pinapaandar lamang ito ng kuryente. Sa kabilang banda ay ginamit na ni Mama ang radyo ni Lola Ofelia at nakakagulat kasi ang linaw ng signal nito kahit pa bumabagyo. At simula noon Papa Dudut si Mama na ang gumagamit ng radyo ni Lola Ofelia. Samantala pagkatapos ng bagyo sa amin tumira si Lola Tetay dahil nasira ang kanyang bahay noong magkaroon ng flash flood sa Abuyo sa bahagi ng probinsya ng Nueva Vizcaya. Masaya kaming lahat kasi kasama na namin si Lola Tetay. Siya kasi ang nagpalaki sa akin noon bagamat istrikta pero ramdam ko talaga ang pagmamahal niya sa amin. Sa kabilang banda pagkatapos ng school ay nagmamadali akong umuwi noon sa bahay kasi tinext ako ni Mama na umuwi ng maaga dahil maggagabi na noon. Nang makauwi na ako ng bahay ay nakasanayan kong tawagin sina Mama at Lola Tetay para nalaman nilang nasa bahay na ako. Lola, Ma, nandito na ako. Nasa na ang mga kapatid ko? May merienda ba? Tanong ko. Sumagot naman si Lola mula sa dulo ng bahay na kusina at CR na. Nasa labas silang lahat nagmimerienda, sagot ni Lola Tetay. Medyo kinilabutan ako noon kasi parang may mali sa boses ng lola ko pero hindi ko na lang pinansin yon. Habang nagpapalit ako ng uniform ay umupo ako sa higaan. Saktong pag-upo ko sa higaan ay namatay ang ilaw sa kwarto.
Mamayang kaunti bumukas ang misteryosong radyo ni Lola Ofelia na nasa kwarto ni Mama. Umalingaw-ngaw yung mga sinaunang kanta at nakakakilabot lang dito ay yung mga pinapatugtog ay yung tipikal na kantang pinapatugtog kapag may lamay o burol. Pero hindi pa ako kinabahan noon. Kasi baka iniisip ko na nagpahinga lang si Mama sa kanyang kwarto. Pagkabihis ko ng damit ay agad akong lumabas ng kwarto ko at pinuntahan ko ang kwarto ni Mama. Pero papadudot. Laking gulat ko kasi walang tao sa kwarto ni Mama pero nakabukas ang radyo. Ang nakakatakot pa ay paglapit ko sa radyo biglang gumalaw mag-isa ang pihitan nito na kung saan ay nagpalipat-lipat ito ng talapihitan. Tapos may bigla akong naramdaman na humaplos sa balikat ko. Mainit na kamay. Parang yung haplos na naramdaman ko noong buhay pa si Lola Ofelia. Pero sa pagkakataong ito, papadudot, nilakasan ko na ang loob ko at humarap ako sa tao o nilalang na humawak sa balikat ko. Nagulat ako at natakot nung mga sandaling yon, papadudot, dahil ang nakita ko ay isang itim na usok na hugis tao. Hindi man malinaw, sa mga mata ko ay alam kong eto yung lalaking nakita ko noon. Sa sobrang takot ko ay napatakbo ako palabas ng kwarto ni Mama. "Oh, Andoy, napano ka? Bakit ka tumakbo at namutla ka pa?" Wika ni Lola sa akin nang makasalubong ko siya sa hagdan. Yung radyo ni Lola Ofelia nagbubukas mag-isa, tapos ay kitang-kita ko po na kusang pumipihit yung lipatan ng station. Ano po bang meron sa radyong yon? Bakit ganon? At saka dapat nasa loob yun ng kabaong ni Lola Ofelia. Bakit nagbalik pa yun dito? Mangiyak-ngiyak na tanong ko kay Lola. Nakita ko sa itsura ni Lola na natakot din siya pero wala siyang ibang sinabi sa akin kundi guni-guni mo lang yan, Andoy. Sa susunod pag uwi mo ay dumiretso ka sa altar natin at magdasal muna para hindi lapitan ng kung ano-ano. Papadudot, simula noon, lalo akong natakot doon sa radyo. Ilang beses kong sinabi kay Mama at Papa na itapon na nila ang radyo ni Lola Ofelia pero hindi nila ako pinakinggan. Katwiran nila bakit naman daw itatapon kung gumagana pa. At sa mga reaksyon ng mukha nila habang kinikwento ko sa kanila, ang mga na-experience ko ay mukha talagang hindi sila naniniwala sa akin. Pero papadudot, magbabago yon lahat nang merong mangyaring hindi inaasahan habang nakikinig kami ng radyo. Nasa sala kaming lahat at ang karamihan sa amin ay nagsisiesta lang. 6 kaming naroon habang si Mama ay nagluluto at nakikinig sa paborito niyang radio station. Nang biglang maging putol-putol ang broadcast nito hanggang sa naging static na ang signal. Siyempre deadma lang kami nung una nang biglang may boses na nahagip ang aming tenga sa radyo. "Tulungan niyo ako," sabi ng boses ng isang lalaki na paulit-ulit. Para siyang umiiyak at nagmamakaawa, tapos ay bumalik sa static. Nagkatinginan kami ni Mama habang yung mga kapatid ko at si Lola ay napabangon sa kanilang siesta. "Ano yun? Narinig niyo ba yun?" wika ng isang kapatid ko. Tumango lamang kami ni Mama pero hindi kami makapagsalita. Nang bigla na lamang sumigaw si Mama sa takot. "Bakit, Ma? Ano pong problema?" Concern kong tanong sa kanya. "May humawak sa likod ko. Mainit, nakakapaso," sabi niya sa akin. Pagtingin ko naman sa likod niya walang tao pero na-curious akong tingnan ang likod niya, papadudot. Natakot ako kasi pagtaas ni Mama ng damit niya ay nakita ko kaagad ang pulang-pulang marka ng 2 kamay sa likuran niya. Para talaga siyang napaso. Agad na tinignan ni Lola at ng mga kapatid ko ang nangyari kay Mama at agad nilang dinala si Mama sa klinik para mapatignan ang kalagayan niya. Pagka-uwi ni Papa, kiniwento ko sa kanya ang lahat pero hindi siya naniwala na dahil yon sa radyo, sina Mama at Lola naman ay nagrekomendang magpapunta ng albularyo dahil akala nila ay baka may nakapasok na masamang espiritu sa bahay. Pero sinabi ko sa kanila na kung i-dispatcha nila ang radyo ni Lola Ofelia, mawawala na kami ng problema. Pero hindi sila nakinig sa akin. Ang totoo niyan, sa pamilya namin ay hindi talaga ugaling makinig ng mga matatanda sa mga batang katulad ko. Kaya sa halip na i-dispatch ang radyo ay tinago nila yon.
Nang magpapunta sila ng albularyo ay agad na sinabi nito na may masamang presensya sa bahay namin. Ang sabi daw ay isa raw demonyo. Siyempre natakot kaming lahat. Nang tanungin namin ang albularyo, paanong nakapasok ang demonyo sa bahay namin, sabi ng albularyo ay hindi raw niya matukoy. Kaya sa puntong yon ay nagsalita ako na bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin. Nagaling nga sa radyo ni Lola Ofelia ang salot. Pero imbis na sagutin ay sinaway lamang ako nila mama at papa. Buti na lang at nakuha ng albularyo ang atensyon ko at pinakuha niya kay mama ang radyo ni Lola Ofelia. Nang dalhin ni mama sa albularyo ang radyo, napasigaw ang albularyo. Diyan nga galing ang masamang elementong nasa bahay ninyo. Aniya. Mamayang kaunti biglang nawala ng ilaw ang buong bahay namin at kasabay noon ay bigla akong may naramdamang haplos na humagod sa likuran ko. Mapa, nasa likod ko siya. Naibulalas ko sa takot. Tapos noon ay nagdasal ako ng pabulong. Agad na gumalaw ng kusa ang mga gamit sa loob ng bahay at lumakas ang hangin sa loob. Napadasal ang mga kasama namin sa bahay habang ang albularyo ay may mga binabanggit na orasyon na hindi ko maintindihan. Pagkatapos noon papadudot ay biglang nabuhay ang radyo at nagpalipat-lipat pa ng istasyon hanggang sa tuluyan na itong naging static. Mga ilang segundo ang lumipas, bigla na lamang may nagsalita sa radyo. Isang boses na hindi ko maintindihan. Galit ito at parang may sinasabi siya sa albularyo. Nakakagulat lang dahil mukhang nagkakaintindihan sila ng albularyo. Samantala'y lalong palakas ng palakas ang hangin sa loob at nagsibagsakan ang mga gamit namin sa kusina at sala nang bigla akong magkaroon ng lakas ng loob na lumapit doon sa radyo. Hinawakan ko yon at buong lakas ko itong hinagis sa pader. Agad na nasira ang radyo at nagkahiwa-hiwalay ang mga parts nito. Nawala din kaagad yung malakas na hangin at naging payapa ang paligid. Sa kabilang banda ay dahan-dahan akong lumapit sa nasirang radyo at napaluhod ako para suriin ang bahagi nito. Pero laking gulat ko nang may makita akong isang mummified na hintuturo na may suot pang singsing na ginto. Tapos yung singsing may mga nakaukit na mga salitang hindi ko maintindihan. Nagulat si mama, si papa, si lola at albularyo sa ipinakita ko sa kanila. Ito yung dahilan kaya may sumpa sa radyo ni Lola Ofelia. Sabi ko. Paano nagkaroon ng daliri sa loob ng radyo? Nagtatakang wika pa ni papa. Lalo kaming clueless sa nangyari. Hindi namin alam kung paano yon napunta sa loob ng radyo at kung ano ang kinalaman noon kay Lola Ofelia. Wala ring clue si Lola sa mga pinaggagawa ng kapatid niya. Pero may nasabi siya sa amin na noong mga dalaga pa lamang sila ay mahilig na raw si Lola Ofelia sa mga gayuma, pangungulam o kulto. Samantala ayon sa instruction sa amin ng albularyo, dinispatcha namin ang maayos sa mga sira-sirang bahagi ng radyo, habang ang albularyo naman ay binaon ng mummified na daliri na may suot na singsing sa isang malayong lugar. Pagkatapos noon papadudot ay nagpatawag sina mama at papa ng pare at muling pinablesengan ang bahay namin para tuluyan ang mawala ang anumang negative energy sa loob. Simula noon ay naging payapa na ulit ang aming bahay. Hindi na namin nalaman kung kanino ang putol na daliri at bakit nasa loob ng radyo at hindi rin namin alam kung saan ang pinanggalingan ng radyo ni Lola Ofelia. Ang mahalaga ay tapos na ang problema. Pero syempre paminsan-minsan ay iniisip ko pa rin kung sino ang nagmamay-ari ng daliring yon at bakit nasa loob yon ng radyo. Ano ba ang kinamatay noon? Ano ang kinalaman ni Lola Ofelia sa daliring ito? Sa kasamaang palad ay hindi ko na malalaman pa ang kasagutan kasi matagal nang namaya pa ang aking lola. Papadudot, ito ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo. Oo, totoong kwento ito at nasa inyo na lamang kung paniniwalaan ako o hindi. Alam kong may mga katanungan kayo sa inyong isipan, maski ako ay ganun din. Pero syempre mas mabuting manatili na lamang itong misteryo para na rin sa ikakatahimik ng aking Lola Ofelia. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Andoy.
Maraming salamat Andoy sa pag-share mo ng iyong totoong kwento ng kababalaghan. Sa kwentong ito papasok ang kasabihang some questions are better left unanswered. Ang paghahanap ng katotohanan ay minsan ay maaaring humantong sa hindi inaasahang sakit, pagkawalan ng pagtataka o hindi ka nais-nais na mga resulta. Ipinapahiwatig nito na ang kawalan ng katiyakan o misteryo ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang, proteksyon o malalim kesa sa pagkakaroon ng kaalaman na nakakagambala, walang halaga o nakakasira ng buhay. May mga katanungan na mas maganda kung manatiling hindi nasasagot. Dahil minsan ang katotohanan ay hindi ang gusto nating marinig. At kung minsan ang tunay na sagot ay matatagpuan sa Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.